Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng dyablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit, sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng dyablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ho muna ang katabi nating good morning. Hindi po ito children's mass, pero marami tayong bata ngayon dahil mamaya ho ay ating ilo-launch, ipapakilala ang ating programa para sa ating mga batang tutulungan sa kanilang kalusugan. Mga kapatid, ngayon po ay unang linggo ng Kwaresma. Pumasok na po tayo nung Miyerkules sa panibago na namang panahon ng Kwaresma. Panahon ng pagsisisi, panahon ng pagbabalik loob, at panahon ng pagbabago. Sabihin nga ho natin ng malakas, magbabago na ako. Wow, sabi nung katabi mo, wow, talaga ha? Sabi, ang lakas mong sinabi yan. Kaya maya't maya, pag yan hindi mo ginawa, sasabihin mo, lakas-lakas ang boses mo nung sinabi ni Father. Tapos na ang Kwaresma, hindi ka pa rin nagbabago. No? Magbabago na ako. Alam niyo mga kapatid, yung magsisisi na ako, magbabago na ako, big words. Madaling sabihin, pero alam natin, mahirap gawin. Kaya mo na ba talagang aminin, pagsisihan, ang mga maling ginawa mo?
Kaya mo na ba talagang ipaglaban this time ang totoo? Kaya mo na ba talagang baguhin ang masasamang iniisip, sinasabi at ginagawa mo? Kaya mo na ba talaga? Wag ko kayo mag-alala, uulitin ko yung sinabi ko nung Ash Wednesday. Wag ko kayo matakot. Hindi naman po isang tulog, isang ligo lang, mabait na tao ka na. Hindi magic yon. Hindi overnight lang, hindi ka na masungit, hindi ka na madamot. Ang mahalaga, lalo na ngayong Kwaresma, sinusubukan mo ulit. Sinisimulan mo ulit ang magbago. Kaya nga ang ganda ng ating unang pagbasa, kung paano ipinapaalala sa atin ni Moises ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa Israelita na pinahirapan at inalipin ng mga Ehipsyo sa mahabang panahon, gayon din niya kaya kang iligtas at baguhin sa anumang matagal mo nang ginagawang mali. Sa anumang matagal mo nang ginagawang masama na nagpapahirap sa iyo. Basta ngayong Kwaresma, lalo na ngayong Kwaresma, huwag mo nang itago, huwag mo nang ikahiya, huwag ka nang magdalawang isip na ikumpisal sa Diyos ang anumang masama at maling ginagawa mo na unti-unting sumisira sa iyo. Kaya nga pag nagkukumpisal ho tayo kuminsan huwag ka nang matakot, huwag ka nang mahiyang mangumpisal ulit at sasabihin mo nakakaya sa dami ng ginawa kong mali. Huwag mo nang isipin lagi ang sasabihin ng iba. Ikaw at ang Diyos ang maghaharap. At pag nangumpisal tayo, meron tayong tinatawag na examination of conscience. Bago mangumpisal, pwede nating pag-isipan, isulat natin kung kailangan. Lahat-lahat na sabihin mo. Huwag mo pag nangungumpisal, huwag mo sabihin na, ito, konti pa lang naman ito eh. Ito, gagawin ko pa bukas eh. Hindi. Lahat na. Huwag ka nang mahiya. Dahil kung paano si Pablo na dating makamali at makasalanan ay binago ni Kristo. Sabi sa ating ikalawang pagbasa, para kay Pablo na minsang nagkamali at nagkasala, isa lang ang dapat nating gawin. Kung tayo lang hindi nating kaya. Kaya anong pinapaalala ni Pablo sa atin? Sino man ang manalig at tumawag sa pangalan ni Kristo ay hindi imposibleng magbago. Kaya ngayong Kwaresma, dagdagan natin ang pagtawag sa pangalan ni Jesus. Kaya gaano mang kaganda, gaano mang kaginhawa, gaano mang kalaki ang inaalok, ang pinapangako sa iyo ng kung sino-sino, hindi lang ng politiko. Pag-isipan, pagdasalan mong mabuti, bago ka umuo sa pangako nila, tanungin mo muna ang sarili mo. Pag namatay ako, pag natapos ang kwento ng buhay ko sa mundo, saan ako dadalhin ng katangahan ko? Saan ako dadalhin ng pagiging uto-uto ko? Dahil pinili at sinunod ko ang mali at masamang sinasabi ng iba. Kaya ngayong unang linggo ng Kwaresma, mga kapatid, ang ating ebanghelyo, kilalang kilala natin ito, the temptations of Christ. Si Kristo, 40 araw, tinukso ng demonyo. Tandaan natin mga kapatid, tayo ngayong Kwaresma, magbabawas lang. Sabi ng Ebanghelyo, si Kristo, walang kain. Tayo nga ay bawas lang, nandadaya pa. Bawas lang, tinatamad pa. Si Kristo, walang kain. Tinukso ng demonyo sa disyerto. Kaya sa Ebanghelyo natin, pinapakita sa atin ni Kristo kung gaano kagaling, kung gaano kasipag ang demonyo para tuksohin tayo, para sirain tayo, para ipahamak tayo. At ano po ang tinuturo ni Kristo sa atin? Paano natin malalabanan?
kung lagi nating hinihingi, kung lagi nating tinatawag ang Espiritu Santo, kasi bago siya pumunta ng disyerto, ano ang sabi ng unang bahagi ng ating ebanghelyo? Siya ay dinala ng Diyos, puspos ng Espiritu Santo. Kung ikaw lang, hindi mo kaya. Kaya araw-araw nagdadasal tayo sa Espiritu Santo para hindi tayo mauto, hindi tayo matalo ng tukso ng demonyo. Pero yung huling bahagi ng ating ebanghelyo, mga kapatid, hindi porket meron kang napagtagumpayang tukso, hindi porket meron kang napaglabanan na pagsubok, hindi ka natatawag sa Diyos. Hindi ka na naman magsisimba dahil magaling ka na, dahil nakabayad ka na, dahil guminhawa ka na. Hindi ka na naman magsisimba. Hindi ka na naman tatawag sa Diyos. Ano ang sabi ng huling bahagi ng ebanghelyo? Ang demonyo laging naghahanap ng bagong pagkakataon para balikan ka, para sirain ka. Kaya ang kalaban, hindi lang nagdo-double time, nag-overtime yan. Kaya huwag kang magtataka kung bakit may mga taong paborito ka pa ring sirain. Hindi sila sumusuko. Kaya huwag kang magtataka kung bakit may mga taong hindi tumitigil ng pag-iisip, ng pagsasalita ng masama sa iyo. Hindi sila sumusuko. Kaya ngayong Kwaresma, huwag ka ring susuko. Isa itong pagkakataon para isumbong mo lang sila sa Diyos. Huwag mo silang papatulan. Huwag mo silang sasabayan. At huwag mo silang hihigitan. Tapatan mo ng kabutihan. Kaya sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, napakahirap pong labanan ang tukso sa mundo. And that is a reality. Kahit madasalin pa tayo, lalo na kung nagdadasal tayo. Mahirap labanan ng tukso sa mundo, lalo na kung kahinaan at pangangailangan mo ang sasamantalahin ng demonyo. Kaya ano ang turo ni Kristo? Just call my name. Be filled by the Holy Spirit. Akong bahala sa iyo. Do not easily give in and give up. Just always begin to try. Labanan mo ang tukso. Amen.